Hello guys! Welcome back again and again sa ating channel. So, syempre utang na naman po ang ating tatalakayin, pero disclaimer lamang po guys. Bago po kayo pumasok sa mga loan app, itry nyo po muna manghiram sa mga kapitbahay, baka pwede po. Pero pag wala na po talaga tayong malapitan, syempre kakapit tayo sa online. Pero bago yon, panoorin nyo po muna ang mga review sa mga balak nyong pasukang loan app bago nyo po ito i-download. Sa mga gusto pong sumali sa ating mga pag-giveaways this coming February 14, don't forget to click the subscribe, mag-comment at mag-like lamang po kayo sa iba. At pag binasuan ko po yun, automatic kasali na po kayo sa ating pag-giveaways. Maliit lamang po to guys kasi nga po, hindi pa tayo sumahod sa YouTube. Pero guys, I want you to be happy kasi nga po more than 1,000 subscribers na tayo. Yay! Thank you so much po. So itong loan app nga po guys, may 4.5 reviews na siya sa Play Store. So, dati maliit lang to pero ngayon tumaas na siya. Nag-o-offer siya ng 15,000 maximum loanable amount. So, hindi siya masyadong exaggerated pagdating sa maximum loanable amount. So, why not i-try natin? Pero bago yon, intro, pasok! So, let me introduce to you si iPeso VIP. So, dalawang klase po si iPeso sa Play Store, sa Google Play. Merong iPeso lang at saka merong iPeso VIP. So, pinasok ko po si Peso VIP. So, dito agad lalabas po yung ating maximum loanable amount na 15,000. Click nyo lang po yung check available credit limit. The next is yung ating personal information, yung mga basic information which is yung name, yung address mo, hinihingi po nila dito yung Facebook mo, ganon. So, may mga loan app na hinihingi po yun. Next is ito pong kanilang mga list of valid IDs. So, this is the list of valid IDs na tinatanggap po ni iPeso VIP. So, yung pinili ko po dito ay si UMID. So, dito guys, may nilagay naman po sila ditong warning or disclaimer nila na kung mag-a-agree kayo dito sa disclosure statement for the guarantor and emergency contact, okay lang ba sa inyo na i-access nila o kukunin nila yung mga ilalagay nating reference na number doon. Again guys, paulit-ulit ko pong sinasabi, yung mga nilagay po nating reference doon ay hindi lang po yun ang kanilang nakuha. Which is pag-apply natin dito, na-access na po nila yung lahat ng contacts natin. Means nakuha na po nila yung mga contacts natin. So mag-iingat po kayo palagi sa paglalagay ng mga contacts. So dito kay iPeso VIP guys, kailangan niya po ng mga proof. Which is iba naman po dun kay iPeso lang. Dito kailangan niya ng pili ka lang po dito kung anong meron ka, yung employee ID card, kung may payroll kang hawak, employment certificate, work group screenshot, yun, screenshot nyo daw sa GC ba or something. Then, business permit or any work proof or business na meron kayo. So, click nyo lang po yung next pag meron kayo sa mga requirements nila. Next is, hindi po nagbago yung ating maximum loanable amount na 15,000. Then, click lang po natin yung apply now or apply loan dito sa baba. So, from 15,000 guys, yung offer po sa akin is only 1,500 pesos. So, nakalagay nga dito, 150 days loan term lang. So, mahaba-haba yung kanilang loan. I don't know kung totoo, diba? Dito sa baba, makikita mo yung collection method nila which is yung e-wallet, bank ba, or padala center. So, yung pinili ko po is e-wallet kasi nga po, yun po yung mas mabilis. So, pinili ko po yung Paymaya, then click submit. The next is click nyo lang po and then maglalabas po sila ng ating loan details. Kanina nga, yung offer sa atin is 1,500. Less po dito yung, so dito na tayo sa ating moment of truth, which is malales po dito yung credit assessment fee na 105, platform management fee na 345, post-loan management fee na 120 at saka yung transfer charge nila na 25 pesos. Yung marireceive na lang po natin dun sa 1,500 is only 905. Then, hindi pa dun nagtatapos kasi nga po dito sa baba meron pa silang interest na 100 pesos which is after 7 days, ibabalik nyo po yun ng 1,600 pesos. So, again guys, yung natanggap lang po natin is only 905. So, after 7 days, ibabalik po natin yun ng 1,600 pesos. So, dito nga, mapuprove ko po sa inyo na hindi po totoo yung 150 days kanina. Kasi nag-apply ako dito January 30. Tapos, due date ko agad-agad is February 5. Pero sabi naman dito, pag nagbayad kayo within 7 days, yung 1,500 lang yung ibabalik nyo dito at saka mawi-wave daw yung 100 pesos. I don't know.
lugi pa sila dito. And then, pag okay naman sa inyo yun, ewan ko kung okay sa inyo yung ganito, click nyo lang po yung next, and then, tinuloy ko pa rin po siya para sa inyo, and then, face verification. So, ayan, may open mouth na naman dito, turn left and right, and then, nod your head na naman yung gagawin natin dito. Then, ilang oras din po, totoo po yung nilagay nila dito, 48 hours siguro. Kasi nga, almost, nag-apply ako dito, 9 in the morning, kinahapunan, tiningnan ko, processing pa rin po siya. Kinagabihan yun, nakita ko, decline po tayo. So, hindi ako na-approve. Naghintay ako ng ilang oras, tapos hindi tayo na-approve. So, ayun na nga, confident nga akong ipagpatuloy kasi alam ko hindi na ako na-approve sa ULA. Ewan ko po kung may experience po kayo sa loan app na ito. Comment nyo lang po sa baba kung ano yung mga experience nyo para ma-aware po yung iba bago po pasukin yung ganitong klaseng loan app. So guys, for me, this loan app is not recommended, pero depende po sa inyo yon. Pero sabi ko nga, itry nyo po muna manghiram sa kapitbahay nyo, sa kapatid nyo, or kung saan, nang maiwasan po yung ganitong klaseng loan app. So thank you so much. Don't forget to click the subscribe, mag-like at mag-comment sa baba para updated po kayo sa ating mga susunod pang mga reviews. Thank you so much. Bye-bye!